kumpirmado po na marami sa mga congressman ang salarin sa pagnanakaw ng pondo ng ating bayan. Lalo na po higit dyan sa mainit na usapin ngayon sa flood control project na yan or flood control scam na yan, flood scam na yan, ay kumpirmado na po na marami sa mga congressman ang talagang mga notorious na mga kawatan. At tahasang sinasabi na natin dito na ang mga congressman na yan ang mga talagang mga kawatan. Siyempre bago po tayo magpatuloy ay hindi ko po pwedeng kalimutang batiin itong lahat ng mga subscriber ko. Sana po ay saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, lahat pong kayong mga subscriber ko, followers at mga viewers, pakaingat po kayo at para po maiwas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit or malalaking problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan, babalikan lamang po natin. At pero may nakalimutan akong isang sabihin na kayong mga politiko, lalo na kayong mga congressman, mga kawatan, ngayon pa lang sana mangisay na lang kayong lahat ng mga buwaka ng ina ninyo dahil kayo ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Parami na po ng parami ang mga naghihirap nating kababayan. Parami na po ng parami yung mga walang masaing nating kababayan. Pero kayo, walang humpay ang pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan ng mga buwaka ng ina ninyo, mga congressman kayong mga kawatan, kaya mamatay na lang kayong lahat. Ayan. Ngayon naman po ay siyempre, hindi naman po tayo magsasalita dito na wala naman tayong basihan at ipapanood ko po rito yung aking pinagkunan ng source nitong mga congressman po at sinabi na po ng mga congressman na yan. Alright, joining us this morning is Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, good morning to you. Welcome back to Get Start. Good morning, Karen. Good morning to our viewers. Good morning. Alright. Ano ang naging reaction niyo sa mga binanggit ni Pangulong Marcos Jr.? Well, napakaganda nitong ginagawa niya ngayon at personally talaga tumututok dito sa flood control projects. No? At siguro meron siyang strategy. Palalabasin muna natin yung mga contractors muna. Hoping na yung mga contractors talagang i-disclose na nila talaga kung sino yung mga taong behind this scheme or this series of schemes. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, ano? Mga politiko yan. No. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. Yan! To be direct about it. Oo, maganda punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung yung nagsisingit sa budget, diba? Yung nag-aapela, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista yun. Yun ang sumisingit sa budget nun. Totoo yan, Karen. Ano? Ang sistema kasi is yung Kongreso may dala-dalawang ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme eh. Gumagaling na nga sila. May mga scheme na behind the project, actually ang kontraktor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na kontraktor, gagamitin mo na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero nagko-complain na rin ng DPWH kasi ang sinasabi ng DPWH, sobra-sobra na rin ang kinukuha ng mga kongresista, politiko. Kongresista talaga. Nagkakabul ngayon yung kontraktor, kung
kung paano niya pagkakasyahin. Kaya dinadaya niya ngayon yung execution, no? Lalo-lalo na ng mga installation ng mga materyales pagdating sa flood control. We're talking about flood control lang dito, Karen. Hindi pa yung iba-ibang mga projects na pinagkakakitaan din nila. Oo. Okay. Now, you were actually the first to speak out, right, on the alleged corruption in terms of pagbibigay ng ayuda. We'll go there. Later on, we'll go there. Una ka sa nagsalita nun. I want to show you a graph. This was actually discovered by Navotas Representative Toby Bianco, and I've been asking guests about it. This is the graph, no? In that particular graph, this is apparently a district. I think this is Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. I could be corrected on this, but that's what I found out for the 2025 budget. Ang lumalabas dito, isipin mo, yung isa doon sa NEP, 2.5 billion pesos ang DPWH budget niya. Most likely, this is for flood control or other infra. Pero nung dumating na sa GAA, lumobo ito ng 20.9 billion. So it means nadagdagan ng 18.4 billion. Yung distrito lang na yan. What is your take? Do you have an explanation? What are your thoughts? Alam mo kasi pagdating sa BICAM, so konti na lang yun nag-uusap. Ang masama, okay pa yung BICAM kasi meron pa mga maaayos dun Ang pinakamahirap dito kung nagkaroon na nung small BICAM. Bali, tatlo na lang yung nag-uusap dyan. Tapos kukunti na rin ang mga political people na nandyan. Si Romualdez, si Saldico, at saka itong isang pagkakataon na lang nila to record everything. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. From the NEP, President's budget, naging 214 billion ang dagdag. Pero tingnan mo yung nangyari to sa DepEd, binawasan ng 11 billion. 12. Yes. Mga 11 points. Yan, matagal pa po ito. Tapos, takip. Matagal pa po yan. Ang importante po doon, lumabas na mas marami yung ninanakaw ng mga congressman kisa doon sa napupunta na lang sa project. Dapat itong mga congressman na ito, talagang pinuputulan na ng ulo itong mga ito. Sa totoo lang po. Hindi na po dapat pinagtatagal ito Once na napatunayan ito, dapat gilitan na itong mga ito. Tingnan mo yung congressman ng Pampanga, tumakas na. Si Saldico hindi na mahagilap. Ay alam naman po natin na yan ang notorious na kawatan dyan sa Pampanga. Lalo na dito sa mga blood control scam na ito. Nako. Tayo dito, daldal na mga kongreso. Mga congressman, lumabas na talagang hindi man lumabas yan, kitang-kita naman natin lahat na talagang ang mga kawatan talaga dyan, marami dyan na sa mga congressman talaga mga kawatan. Pero, kung ang tanong ninyo, mayroon din ba sa Senado? Mayroon din po pala. Kasi walang lumalabas di ba? Daldal tayo ng daldal dito na para sa congressman, mayroon din palang kawatan din dyan sa Senado. At ito pinangalanan mismo. Hindi lang basta sinabing senador, kundi pinangalanan mismo. Kung ito po ang mapapansin po ninyo, ito pong kawatang ito, naging controversial na rin po nung nagtisdaman yan. Mayroong controversial din po yan na pangangawat din. At sabi na dismiss daw sa ombudsman, ewan natin kung totoo, pero ito pinangalanan po mismo. At ito yung parang kung nagsasalita parang kala mo bingi yung kausap niya na pasigaw na. Ito pa yung nagsabi na true or false doon sa kay Saldico, ay pare-parehos lang naman pala mga kawatan itong mga animal na ito. Nagmamagaling pa, nagmamalinis-malinisan pa ang mga puta. Di ba? So yun po Ngayon,
ay ipapakita ko rin po. At para po makakuha ninyo, makilala nyo na rin na mas maaga kung sino itong senador na ito. At nagre-relihiyon-relihiyonan pagkakuha na may basa-basa pa ng Biblia ang gago. Yung pala isa rin po palang kawatan ang putina. Mga bullshit talaga ito, kaya wala kang masahan eh. Again, ito bang mga taong ito na nagnakaw sa pera ng bayan at ang nagnisanhi ay itong paghihirap nitong ating mga kababayan, hindi pa ba dapat ito putulan na ng ulo itong mga ito? Kasi sila talaga ang totoong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Para lang po malaman ninyo mga kaibigan, uulitin ko na naman po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Talagang wala po silang, lahat po ng mga politiko na yan, wala po silang plano na paangatin ang buhay ninyong mga kapos sa kabuhayan. Ang gusto nila, nananatili kayong hampas lupa at patay gutom para pagdating ng eleksyon, magagamit kayo. Kaya yan po ang totoo, wala po silang plano na paangatin ang buhay ninyo. So ngayon, ano po ang ibig ko sabihin dito? Iminumulat ko lang po kayo sa katotohanan dahil yan ang totoo. Dahil kung gusto talaga nilang paangatin ang buhay ninyong mga mahihirap, napakadali po eh. Itong bilyon-bilyon na mga pinagnanakaw nitong mga animal na ito na nakakapanggigil, sobra-sobra na pong maging alwan ang buhay ninyo. Kayong mga nandyan sa nasa isang kahig, isang tuka, nga. Yan po ang totoo. Kaya wag po tayong magkwan dito. At hindi ka po alam kung ano yung magiging sinyalis natin na para maintindihan nyo ang ibig ko sabihin. Kasi ang ibig ko po sanang sabihin dito, maintindihan nyo sana na may gagawin tayo at huwag kayong mag-alala, lahat yan may katumbas na halaga kung sugurin na natin yung mga congressman na yan na mga kawatan para sa ganon hilahin na natin palabas yan ng kanilang sa kongreso at ipalamon na natin sa buaya itong mga animal na ito. Hindi ko lang po kasi pwedeng sabihin dito ng diretso. May kwan po yan, may pagbabanta po kasi yon. Pero yun po, pasaring ko na po yun sa inyo. Hanggat hindi po natin ginigilitan itong mga animal na mga congressman na itong mga kawatan, kawatan lang po ang pinag-uusapan natin dito. Kasi mayroon pa rin naman pong mga congressman dyan na matitino. Hindi po lahat naman. Ang sinasabi ko po rito, mas marami po yung mga kawatan dyan dito sa matitino. Ang pagbasihan nyo na lang po yung pagpirma nila ng mabilisan doon sa impeachment ni Sara Duterte na 215 na mga congressman na pumirma na binigyan ng tigo 150 million. So yun po sana ang dapat nating hilahin itong mga panginang ito. At ikon na po natin, durugin na po natin ang mga ulo nitong mga ito. Dapat. At para po wala na. Kahit pa paano sana ay makapagpahinga man lang sa kahirapan itong ating bansa. Grabe, gutay-gutay na po kung ating pong halintulad sa isang kasuotan o damit ang Pilipinas o ang bansa natin, gutay-gutay na po. Dahil sa mga putang inang mga kawatang mga congressman na ito. Dapat talaga itong mga ito pinapatay na. At ay, grabe. Ano na?
Kayo dito, kayo dyan sa gobyerno, kayo ang mayroong kapangyarihan na para ipakulong na agad yan. Maliwanag na po eh. Ikulong na agad yan nang hindi na kailangan idemanda pa, ididemanda na lang pag nakakulong na. Kagaya ng ginawa nyo kay President Duterte, hindi ba? Wala pa namang kaso, ipinakulong nyo na sa ICC. Ito po ang gusto kong sanang sabihin sa inyo, nagagawa naman pala rito ng DOJ, hoy, ikaw Remulla, na mukha kang panggatong, gawin mo na rito sa mga congressman ng mga kawatan. Saka na lang ang investigation pag nandyan na sila sa kulungan. Or baka maunahan namin kayo. Baka kami ang makauna at ito dito, sigurado hindi na namin ikukulong yung mga yan. At sisiguraduhin namin yan na gigilitan na talaga namin yan. Ito ang mga nagpapahirap lalo sa ating mga kababayan. Kaya sobrang dami na yung mga walang masaing nating kababayan. Ito naman po yung sinasabi kong senador na akala mo napakalinis, yung pala isa rin palang kawatan ng gago. Ha? So, lahat ito, no? Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot. A Quezon City Court has issued a warrant of arrest laban kay dating Senador Antonio Trill. Sino ba yun? Ito. Ngayon, ito ang nakakagulat na balita ngayon. Senator Joel Villanueva Pistado na ang itinatagong baho. Oh. Nilabas na ang mabigat na ebidensya laban sa kanya. District Engineer ng 1st District ng Bulacan ay di umano sinibak ng DPWH dahil na naging kontrobersyal dahil sa milyon-milyon na tinalo nito sa kasino ay kinilala na si Engineer Alcantara. Inamin di umano nito kung sino senador ang nagbigay ng budget sa flood control ng 1st District ng Bulacan. Alam naman ng lahat na baluarte na ng mga Villanueva itong Bulacan. Ang kapatid nito na si Junjun Villanueva ay kasalukuyang mayor ng Baco, Bulacan at ang ama nito ang representative ngayon ng SIBAP Party List. Sa gitna ng isyu sa mga maanumalyang flood control projects kung saan ibinunyag ni Senator Ping Lacson ang mga guni-guning project sa Bulacan, na baluarte ni Senator Joel Villanueva, kumalat ang litrato ng huli na kasama si Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara, kabilang ang District Engineer sa pinangalanan ni Lacson na ring leader ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan kasama si DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa ulat ng bilyonaryo, makikita sa isang litrato sina Villanueva at Alcantara sa isang infrastructure inauguration at sa opening ng Bocaue Multipurpose Hall 2 taon na ang nakalilipas kung saan dumalo si Alcantara bilang VIPD. Makikita rin sa iba pang litrato na naglalaro ng basketball si Alcantara at si Bocaue Mayor John Villanueva na kapatid ni Senator Joel. Samantala, isang araw bago ang privilege speech ni Lacson kung saan ibinunyag niya ang maanumalyang project sa Bulacan ay tila dinapensahan ni Villanueva ang kanyang sarili at sinabing hindi siya kailanman humiling ng anumang infrastructure contracts. Narito at panoorin ang buong detalye. Joel Villanueva, si Boy Dila, ano na ngayon? Joel is lying. Oh, sinungaling. Nung diniscuss ko ito nung una, sabi ko, may ebidensya kay Villanueva. Pero ang ebidensya nating sinasabi, yun hindi naman talaga picture niya pinakita lang natin na hindi totoo yung sinasabi ni Joel Villanueva na wala silang koneksyon, lalo na siya sa DPWH. Hindi siya naglalabi ng mga projects, lalo na flood control projects sa DPWH, ayon sa kanya yun. At tinanong niya pa yung si Manuel Bunuan, secretary ng DPWH sa Senate hearing, ako po ba'y naglalabi sa inyo? O siyempre, alam nga namang sabihin ni Secretary Bunuan na yes po, Senator. Siyempre sasabihin, hindi. Di nagmalaki ngayon si Joel Villanueva. Hindi daw talaga siya involved dyan sa mga flood control projects na yan. O ano pa bang infrastructure projects sa DPWH. Hindi niya daw ugaling maglabi. Wala daw siyang mga kakilala, kaibigan dyan sa DPWH. Tapos kahapon, lumabas yung picture ng kapatid niya, yung mayor ng Bocaue, si Junjun Villanueva, kasama yung controversial na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara.
yan yung promotor ng mga anomalyang mga flood control project sa Bulacan. Ngayon, mas may lumabas pang mga ebidensya na hindi totoo, na hindi close si Villanueva mismo, si Joel Villanueva, sa mga DPWH, lalo na sa Bulacan. Ang daming pictures, kasama siya, si Joel Villanueva, mga kabunyog, kasama siya mismo. At katabi niya, ang controversial na district engineer na si Henry Alcantara. So paano niya ngayon sasabihin, napakaraming projects, napakaraming projects na in-inaugurate sa Bulacan. Kasama niya yung district engineer na yon at yung kapatid niyang si Joel Villanueva. Ayan alangan namang hindi mo man lang nakilala yan. At saka sa mga pictures na pinapakita, BFF, sabi nga ng bilyonaryo news channel, throwback video, Senator Villanueva nakasama si Engineer Alcantara sa isang event. Dati nang nakasama ni Joel Villanueva ang controversial na engineer. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tesdaman Joel Villanueva, lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Grabe. So wala. Yung sinasabi ni Joel Villanueva na wala siyang koneksyon. Wala daw siyang koneksyon. So, sino namang papaniwalaan niya yan? Pictures don't lie. Hindi nagsisinungaling ang mga... Alangan namang sasabihin niya, katabi ko lang yan sa picture pero hindi kami magkakilala niyan. At saka, yung 12 billion na in-insert ni Chis Escudero, bahagi ng 142.7 billion na proyekto, nilagay niya yung 12 billion sa Bulacan. Kanino yun? Siyempre may senador na naglabi nun. Sino ba ang senador na taga Bulacan? Correct. Makitang-kita dito na ang mga Villanueva, kasama na si Joel Villanueva, ay malapit doon sa controversial na engineer ng First Engineering District ng Bulacan na si Henry Alcantara. Tapos ngayon, grabe ang grabe ang pagdistansya ni Villanueva. Sabi ni Villanueva, daw siya, nakapanlulumo. Ganito sinabi ni Villanueva. I just wanted to put on record na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo na marinig at makita right before our very eyes. Ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan ng Bulacan. Kita nyo ngayon? Mahaba pa po yan. Pero yan, nandyan po at tinutukan ko po yung hearing ng Blue Ribbon Committee at nagtanong nga siya. Ito si Joel Villanueva na unggoy na ito. Ang sabi niya doon kay Secretary Bunuan, bago ako matapos, Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong tanungin itong sekretary ng DPWH, Sir, ako po ba ay humingi ng proyekto or naglabi po ba ako? Tama po yung sinasabi nitong Attorney Edso na yan. Actually, pinakita ko lang po, pero isa rin pong unggoy na abogado yan. Yan po yung abogado na wala ring kaso. Gago rin po yan. Pero pinatutunayan ko po yung sinasabi niya, yung sinabi ni Joel Villanueva dyan kay Secretary Bunuan na yan na kung ako ba ay naglabi. Siyempre, asagot nga naman itong si unggoy din na DPW Secretary, hindi po.
Kaya pinapatunayan ko rin po itong sinasabi nitong unggoy na abogadong ito. Pare-pareho lang po yan. So, noon pa lang po, sa totoo lang po, hindi napapansin. Pag nagsasalita po dyan, akala mo totoong-totoo. Pag nagsasalita dyan, yung parang natatain na parang akala mo ay 1,000 watts yung speaker na bunganga niya. Yan po yan. Ang galing magkuhan. Napakagaling magdrama ang gago. Napakagaling magdrama. Mga tarantado talaga ito. Mayroon pa po yan. Hindi lamang po yan si Joel Villanueva ang lumalabas. Mayroon pa po. Pero mag-aantay po ako nung magpapalabas. At hindi ko po pwedeng ipalabas dito sa channel ko. Pero hindi rin po ako sigurado. Gusto kong siguraduhin muna kung totoo. Pero ito kasi sigurado na ako. Kasi ito po ay may controversial din po ito sa TISDA. Kung inyo pong natatandaan, may controversial din po yan. So ano pa kaya din sa flood control na ito? Yung pagsasabi mo lang na hindi mo kilala yung engineer, ay ikaw pa nga nagpakilala, di ba? Yan nandiyan naman sa video. Video po yan ng Billionaire Channel. So, ibig sabihin doon pala nagsisinungaling na itong Joel Villanueva. May pakot-kot pa ng Biblia itong bugok na ito. Yan po eh. Kaya, talagang sinasabi ko po, wala na po tayong talagang maasahan dito sa mga animal na ito. Ang galing nila magkunwari itong mga hayop na ito. Napakasarap murahin itong mga bugok na ito. Ang tatalino magnakaw pero wala naman talino pagdating doon sa ikauunlad ng bansa natin. Ginagamit nilang katalinuhan nila para sa kanilang sariling interes. Para sa kanilang sariling kaaluwanan sa buhay. Kagaya po nitong Saldico na ito. Lumabas din po. Kagaya ni Diskaya. Itong pamangkin ni Saldico, nag-video-video ang gaga. Hindi niya alam, gagamitin yun sa kaso nitong tiyuhin niyang si Saldico. Pamangkin po kasi yan. Ang sinasabi, yung dati daw ginagamit lang eroplano, ay matagtag. Mas maliit. Ito raw ngayon. Bagong eroplano ng tiyuhin niya, si Saldico. Hindi matagtag. At mayroon pa raw lamisa sa loob ng eroplano. Ayon. At ipinagyabang na yung ninakaw ng tiyuhin niyang itong si Saldico na ito. Kaya ngayon hindi mahagilap itong gagong Saldico na ito. Sana ay papaano kaya na sana mag-hire si President Marcos ng tagapatay dito sa mga kawatang ito. Pag nag-announce itong si President Marcos na nangangailangan ang kanyang administration ng tagapatay sa mga kawatan, ay ako na po ang nagbo-volunteer. Ako na po. At take note, ni centavos po, hindi po ako hihingi ng sweldo. Ni centavos, dyan sa magiging papel ko na tagapatay nitong mga kawatang ito. Hindi po, wala po akong hihingin na sweldo. Kahit centavos. At dyan nyo po makikita na kahit kailan hindi po ako nangailangan ng tulong sa gobyernong ito. At maging pa noong mga nakaraang administration pa. At magmula nung ipinanganak ang Pilipinas na ito, never akong humingi ng tulong sa gobyerno. Ako ngayon ang magbo-volunteer na tagapatay nitong mga kawatang ito. 1 hanggang 2 months lang. Bigyan lang ako ng presidente ng authority na para tagapatay nitong mga ito. Sisiguraduhin ko sa inyo, wala ng kawatan dito sa Pilipinas. Ito ang nakakagigil pa. Imaginin mo, lumabas na eh. At grabe, yung mga kinawat nitong Saldico na ito, at yan nga, pinagmalaki pa nitong sa kanyang pamangkin, ha? Ayan.
O, ito. Talagang ang kakap. Ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-dati, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda ito kasi may table. Pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Baby girl, mukhang, ano ba yung suot mo? Yan ba Duster ni Mama Tess. Hindi, parang tama ba ano yan? Logo ba yan ng, parang Gucci ba yan? Wow, I wish. Mahal, wala akong pambili. Ang kwintas mo, ano ba yan? Ito? Wala ka bang vlog siya na... Green Hills. Wala ka bang vlog na nagsasabi kung magkano ang presyo ng bawat suot mo? Naku, hindi po pwede yun. Meron, okay vlog. Yung ikaw mo? Shopee. Wala ba rin presyo yan? Yung suot mong relo? Suot mong sapatos? Oo. Hindi ba? Mga kapatid, ngayon po ay... ewan ko na lamang po kung bakit nangyayari po ito sa ating lipunan. Pansinin po ninyo, no? Sorry po, simulan po natin itong ating programa dahil mamaya pag-uusapan po natin to. Ngayon mga kapatid, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? Meron po talagang ang kakapal. Ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-dati, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda ito kasi may table. Pwede ka mag-wine-wine, pwede ka mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Diba, papakita nila sa'yo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte. Nang malaman na may kaugnayan sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control project. Kontraktor kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan-saan ka mga bansa na nagpupunta. Oo, tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Pagkatapos, from head to toe, sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Guys, this is Chanel, Gucci, Prada. Tapos may amount and then the price. Kasi may magazine na ganun, baby. Parang lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista, nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang ganang lang po, no? Kasi hindi ho malayo na mapuli siya Kasi nga naman po mga kapatid, hindi ho natin itinutulak yan Kasi nga po hindi tama yan. Pero ito'y nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. May ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class siya po upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class? At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. At nandun siya yung estatwa na yung Rome yun, sa Rome. Diba? Para bagang, ito ho yung mga tao na iisipin po natin, diba? Di ho ba kapag magnanakaw ka, o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi, sa bansang ito, ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan Right? They flaunt it, no?
Opo. Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano ba sweldo ng district engineer? Nakamura lang po mga kapatid yun, ha? Narelo na kanyang bitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million. And they flaunt it. Anyway, mga kapatid, ito po, bago tayo mag-break, dahil nga po, alam kong inaabangan nyo ng mga balita, pag-usapan nga natin ito. Ngayon, may kautusan ng ating presidente, lifestyle check. Ang daling sabihin, ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yon? Gaano naman po katagal yun? Mga kapatid, lifestyle check, sinong gagawa? Paano mangyayari? Correct. Hindi po ba? Saan ka magsisimula? Sinong uunahin mo? Hindi po ba? Napakadaling sabihin, lifestyle check. Opo. Pero ngayon mga kapatid, ang klaro, meron na po talagang identified. Halimbawa, yung na-expose ni Senator Ping Lacson at kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, no, siyang una, pinag-usapan na po nila ito eh. Klaro, ika niya. Klarong ghost project. No. Nabayaran na ba? Yes. Nabayaran na. Okay. Sino kontraktor? Identified. Sino district engineer? Identified. Paano na-release yung pera? Eh di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector, merong pong evaluator, merong kung sino-sino. Kasama na po mga kapatid yung COA. And of course, hindi marirelease siya kung walang DBM din. Hindi pa na tumanggap ng mga dokumento. Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. So, paano yan? Hihintayin pa po natin sino? Hindi pa dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakasuhan na? Yun. Bilis-bilisan po yung... Yun po yung sinasabi ko. At kung ako nga lang po masunod, hindi na po kakasuhan eh. Patayin na lang itong mga ito. Hindi na po kaso, wala po yan, kaso-kaso na yan. Ganun pa rin po yan. Makakapaglahi pa rin po yung mga animal na yung mga kawatan na yan. Tama, yung sinasabi ni Ted Filon, na noong araw, kung ang mga magulang mo, mga pamilya mo ay mga kawatan, itinatago nila yan. Maingat na maingat yung mga tao noon na magbulgar nung mga kinawat nung mga pamilya nila. Pero ngayon, tingnan nyo. Pamangkin niya ni Saldico yung nagpakita sa eroplano na ang sinasabi ay may table pa raw yung eroplano nila. Hindi kagaya nung dating ginagamit daw nila na maalog. Yan daw smooth lang. Hindi kaya alam nitong pamangkin ni Saldico na galing sa pinagnakawan niyang eroplano nilang yan. Proud pa na ipinakita na kulang na lang sinabi na itong eroplanong ginagamit namin ngayon ay ninakaw ito. Galing sa pinagnakawan ng aking tiyuhin na si Saldico. Kulang na lang sabihin niya ganun. Proud na proud pa siyang ipakita yung ninakaw ng kanyang tiyuhin. O mapunta naman po tayo dito sa kay Diskaya na isa ring makapal ang mukha. Yun ang sinasabi ko eh. Alam nyo kung normal ang mayaman mo, kung yan ay walang bahid ng kasamaan niyang kayamanan mo yan, mahihiya ka na ipakita mo. Mahihiya ka eh. Dahil iisipin mo ay baka mamaya sabihin ako ng tao na masyado naman ako mayabang. Di ba? Yun ay kung yung normal na kayamanan ng isang tao. Pero itong si Diskaya nito, alam niya sa sarili niya na galing sa pinagnakawan niya, galing sa pandaraya nila yung mga pinangbili ng mga sasakyan, proud pa na ipakita yung mga ninakaw nila. Only in the Philippines. Samantalang yung asawa ng presidente ng Korea, nakitaan lang ng mamahaling pindan, ikinulong agad. Ayan. Nandyan po yan sa balita. Recorded po yan. Nakitaan lang ng mamahaling kwintas, pindan pala, ikinulong agad. Putang ina. Dito sa atin, putra,
Yung mga sasakyan diskaya na yung aeroplano ni Saldico na yan, bakit nasalaya pa itong mga animal na ito? Bakit buhay pa itong mga animal na ito? Yun ang sinasabi ko. Anyway, mahaba na po tayo. Sa mga subscriber ko, ingat po kayo lagi. Para hindi po kayo magkasakit. At uulitin ko lang po, nang uulitin sa inyo, na mahirap po ang magkasakit. Kaya ganun na lamang po ang aking paalala lagi sa inyo. Dahil kayo pong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko. Maraming salamat po.